Pag tungtong ng alas 3, lagi talaga nagre-request ng mga anak ko ng snack. Kaya naman ngayon ay naisipan kong paglutuan sila ng putong balanghoy. Kasi naman ipuro chichirya yung laman ng tiyan. Meron nga ako ditong 1 kilo ng balanghoy na nabili ko pa sa merkado. 1 kilo nga lang ito mga ka-olives dahil konti lang naman kami nakakain. At eto na nga mga ka-olives, babalatan nga muna natin to. Pagkatapos ay huhugasan lang natin to ng mga 3 beses. Pagkatapos hugasan, ganito naman yung kasunod nating gagawin. Maggagadgad tayo dito ng kamuting kahoy. Kasunod naman ay magluluto ako dito ng pangpalaman. Ilalagay na rin natin dito yung ginadgad na nyo. Then inad ko naman dito yung brown sugar at muscovado sugar. Papaapuyan na natin to, then imekos-mekos na natin to ng mga 5 minutes. At para naman sa ating kamuting kahoy, kailangan natin itong pigaan. Ito, naghiram muna ako kay nanay ng malinis na tela para naman meron tayo ditong magamit. Pagkatapos, saka naman to piniga ng sobrang pigang-piga talaga ang kailangan natin dito mga ka-olives kasi kailangan natin yung medyo dry na balanghoy. Ito yung katas na yung medyo mapait na kailangan natin tanggalin. Ganito yung magiging itsura niya pag pigang-piga talaga. Yung iba, binibilad pa to sa araw pero tayo hindi na natin gagawin yon dahil magtatagal yung proseso. Pwede naman ganito lang. Importante lang naman inapigaan natin ng bonggang-bongga. Syempre, kailangan din natin tong durugin hanggang sa maging pino ulit siya. Tapos na itong balanghoy mga ka-olives, natapos na rin natin lutuin yung kanyang palaman. Kaya naman ngayon mag-a-assemble na tayo. Wala tayong ibang magamit ngayon na lanera mga ka-olives, kaya eto na nga lang pang puto yung ginamit ko. Pwede naman to. Mas masarap kasi pag medyo maliliit lang nito kasi pag malaki para ang hirap niyang ubusin. Pero pag maliit lang, hindi mo alam, nakakarami ka na pala. Bali nilagay na natin sa gitna yung kanyang palaman. Pagkatapos lalagyan pa natin to ng balanghoy sa ibabaw. Hindi na kailangan pipiin ng maayos ng mga ka-olives kasi magdidikit-dikit naman na yan mamaya. Nadya ko talaga na konti lang yung gawin mga ka-olives pero nasobrahan naman sa konti lang. Tingin ko ay mabibitin kami nito mga ka-olives dahil lahat kami dito sa pamilya ay paborito. So, kanina pala ay nagpakulo na ako ng tubig kaya naman ilalagay na natin to dito sa ibabaw para simulan ng lutuin. Lagay pala ako ng tela sa kanyang pinakatake para hindi magkaroon ng sabaw yung ating puto mamaya. After ilang minuto mga ka-olives, tiningnan ko nga kung luto na. Ibabaw yung itsura niya, ilutong-luto na. Kaya titingnan natin yung pinakalikod niya. Kumuha ako ng 1 piraso pagkatapos ako naman to kinulob dito. Mabilis lang talaga to maluto kasi medyo maliliit. At eto na nga yung kanyang itsura ay talaga namang nakakatakam ng kumain. Dahil nalaman nating luto na kaya eto, hanguin na natin to lahat bago pa tumalata. Pinagbabaliktad ko na nga para mamaya ay mabilis natin matanggal yung kanyang puto molder. Yung mga anak ko nga ay andito na sa likod ko mga ka-olives. Kanina pa nag-aantay. Excited nga kasi isa nga to sa paborito nilang ginagawa ko. So bali ito na yung kanyang itsura. Sobrang liliit lang pero ang sarap na talagang papakin. At eto nga nung binuksan ay talaga naman nakakatakam ng kumain. Actually dapat maglalagay pa tayo ng sugar doon sa balanghoy kaso nakalimutan kong lagyan. Pero ang sarap pa rin naman ng kinalabasan kasi medyo matamis na yung pampalaman natin. At eto na yung pinaka-exciting part, ang tikiman time. Tikim ko na nga din dito sa mga anak ko at mga pamangkin ko mga ka-olives. Kanina pa nga ito nag-aantay. Tugag. Dako. Guwapo. Sipagat.